Sabi ni Sir, 30 minutes daw na diligan ko. Actually, wala pa naman siyang sinabi. Nagkusa na ako. Kasi yung baka nahiya siya mag-utos ba na diligan ko yung mga halaman niya sa kagras. Nagkusa na lang ako. Kung mag-chat siya sa akin, napadiligan niya yung tapos na. Tapos, Monday ulit. Kasi off ko bukas, so hindi ako wala akong trabaho bukas eh. So, pahinga bukas. Saturday. Kaya ngayon, na ako. Dilig na. Yeah. Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone! For today's video, i-share ko lang sa inyo yung sinabi ko sa isang video ko dati na i-share ko sa inyo kung magkano yung salary ko bilang isang nanny or caregiver dito sa Canada at kung ano-ano yung mga benefits na natatanggap ko dito sa Canada. Okay, bali guys, yung salary ko po ngayon as a nanny ay nasa 18 Canadian dollars na po. 18 Canadian dollars, equivalent na lang po sa natin sabihin na 750 pesos per hour. Yan po yung salary rate ko per hour dito sa Canada, 18 Canadian dollars. Ang tanong naman kung ilang oras ako nagtatrabaho dito sa Canada. So, same din po yung working hours ko nung housekeeping pa ako dito sa employer ko. Bale, 6 hours pa rin yung working hours ko per day for 5 days. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Yan po yung working hours ko sa isang linggo. And then, ang off ko, Saturday and Sunday. Wala ko akong work yan. So, ang ginagawa ko pag off ko ay gumagala po ako. Para ma-enjoy ko naman po yung buhay ko dito sa Canada. So, yan po yung working hours ko dito sa Canada as nanny. 6 hours per day. So, bali po, working ko dito sa Canada per week ay 30 hours. Yan po ay full-time. Okay, kapag full-time po, yan po ang require ng IRCC kung mag-apply na po ng permanent residence. Kailangan meron kang full-time job dito sa Canada at least 30 hours. Okay, so full-time na po. So safe na rin po yun sa akin na makapag-apply ako ng permanent residence kasi nga nasa 30 hours ako. So full-time po yun guys. Okay, ito yung mga benefits ko guys as nanny. Siyempre, free food po ako, free accommodation, wala po akong binabayarang wifi, electric, so lahat po yan ay libre. Kahit anong pong pagkain sa pantry, sa fridge, sa freezer, sa paywall, ay pwede ko pong kainin. So wala po akong restriction sa pagkain kung ano yung mga kakainin ko. Kasi tinatrato naman po nila akong family, wala namang problema sa pagkain. Actually, marami pa nga pong sisirang mga pagkain. Sa dami pong pagkain, lalo na po kung may mga bisita sila, ang dami pong niluluto ng mga pagkain. So, lahat yun na hindi naubos. Ayan po yung mga natatanggap ko na benefits dito sa employer ko. Tapos, tuwing statutory holiday, wala din po akong trabaho niyan. Pero bayad po yan. Like nung nakaraang holiday, nung Canada Day, wala po akong trabaho niyan. Gumala po ako. Binayaran po yan. Bayad po yan ng employer ko, yung statutory holiday. So, napakaganda po at blessed naman ako kasi nga wala na akong kailangan intindihin sa pagkain, sa bayad ng rent, sa wifi, sa mga electric bill. Okay, wala akong iisipin na bayarin buwan-buwan. Okay, kasi nga libre po ako dito sa employer ko. Ang ginagastos ko lang, yun, paglabas-labas ko, yung pag-off ko, sakayin ako ng bus, isang kakain ako sa labas, mag-lunch ako sa labas, ano lang po, ang mga ginagastos ko sa sarili ko kapag nagde-day off ako. So, yun lang guys, na-share ko sa inyo yung mga benepisyo ko dito sa employer ko as nanny. Kasi nga po, libre naman ako lahat, ay wala na po ako itindihin na bayarin tuwing buwan ng katapusan. Kasi yung ibang mga kapwa ko, nanny or caregiver dito sa kanila ay hindi po sila libre sa pagkain, hindi po sila libre sa bahay. So, kung sumasahod sila ng 2,000 after tax, so magkano na lang matitira sa kanila kasi gagastos po sila ng pagkain nila, magbabayad sila ng bahay nila, mag-share po sila ng electric nila, yung wifi niya, diba? Sa akin ay malaking tulong na po yun na nilibre po ako lahat ng employer ko. Hindi na ako mag-iisip ng budget para sa pagkain. Kasi yung kung sa pagkain ay gagastos din po tayo. Let's say na lang gagastos tayo ng mga
to 300. O, tulad ng example ko na lang guys na yung friend ko sa ibang city sa Ontario, ay siya po ay libre sa tirahan, hindi lang po siya libre sa pagkain. Na namimili siya ng pagkain niya buwan-buwan. Dun sa sahod niya, babawasan niya pa yung pagkain kasi nga hindi po siya libre sa pagkain. So, depende guys. Iba po yung employer na mapasukan natin. May mga generous naman na libre ka na sa pagkain, libre ka na sa bahay, libre na lahat. Meron naman na libre ka na sa tirahan, pero yung pagkain mo ay ikaw na bahala. Hindi ka nila sakop sa pagkain. So, iba-iba talaga guys. Huwag kayo mag-expect na pagdating nyo dito sa Canada ay magiging free din lahat sa inyo. Hindi nyo po malalaman hanggat hindi po kayo dumarating dito sa Canada sa mga employer nyo. Kung malibre po kayo sa foods, malibre kayo sa rent, ay malaking bagay na yun guys. Ipag-pray nyo. Thankful kayo doon na libre kayo kasi malaking bagay po yun na masisave nyo yun sa salary nyo at makakaipon kayo at madagdag pa nyo papadala sa Pilipinas kasi nga libre kayo sa pagkain saka renta. So, kasi ang ano dito, mahal po kasi ang bayad ng rent dito sa bahay. Sabihin natin na pinakamababa ay 300 to 500. Tapos, ang kagandahan, CR, ay ako lang gumagamit yun sa employer ko. May mga kanya-kanya naman CR sila dito sa taas. Ako naman ay ako lang po gumagamit ng washroom ko dito sa kwarto ko. So, laking tulong din ng sarili kang washroom. Tapos, yun, ano pang i-share ko sa inyo? Statutory, walang trabaho, pero bayad. Ka-stress sa trabaho. Bless ka na. Sarap na ng ganung buhay guys kapag ano yung trabaho mo. So, sana kayo din, kapag dumating na kayo dito sa Canada at may mga employer na kayo, waiting na lang kayo ng mga visa nyo, makakapag-work na rin po kayo dito sa Canada. Sana ma-experience nyo din po kung ano na-experience ko dito sa Canada. Makatipid din po kayo. Ulitin ko guys, hindi po pare-parehas ng mga employer ay ganun po ang magiging trato sa mga nanay or caregiver nila. Hindi po sila pare-parehas. So, ano lang kayo, pag-pray nyo na maging mabuti sa inyo yung employer nyo. Tratuhin kayong like family, tratuhin kayong hindi iba. Magandang magandang blessing na rin yun na tratuhin kayong kapamilya. So, yun lang guys, share ko lang sa inyo kung magkano yung salary ko as nanny at saka yung mga benefits ko dito sa Canada. So, laking ginhawa po yung kapag malibre po tayo sa lahat. So, yun lang guys. Susunod na i-share ko sa inyo na video kapag naipasa ko na yung language exam ko. Mag-apply na rin ako ng permanent residence. Kasi nga po, ngayon i-share ko sa inyo guys na ang IRCC po ay nag-announce na nga po na 6 months experience na lang ang kakailangan na para makapag-apply po tayo ng permanent residence sa Canada. So, ganoon na po kabilis na makapag-apply ng permanent residence kasi nga po binabaan na po ng IRCC. So, malaking benefit din yan guys. Malaking benefits yan na maging permanent residence tayo dito sa Canada. So, tiis lang po. Ang importante ay makarating ko kayo dito sa Canada. Nakapag-work kayo, tiis lang at makapag-apply po kayo ng permanent residence. So, yun lang guys. So, guys, if you find my video helpful, please subscribe naman po and do like and share na rin po kung nagustuhan niyo po yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo. Please pakiclick naman po yung notification para ma-notify po kayo sa mga bago kong video. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye. God bless us all.